Magandang umaga po. Kape. Pag-usapan natin sa ngayon yung diversionary tactic ng grupong BBM sa katauhan ni Remulla. Si Remulla po, kahit ano mang sasabihin niya, independent siya. Hindi siya, may kalayaan siya sa pagdesisyon sa Musman. Yung mga galaw niya, mga action, mga salita, ay nagsasabi ng taliwas sa kanyang sinasabi. Andyan siya, nilagay siya ni BBM dyan para protektahan si BBM. Para ding panahon ni Samuel Martires na nilagay siya para protektahan si Duterte. So, walang pinag-iba. Ang pinag-iba lang, si Duterte ay sa drugs war, laban sa droga. Ang si Marcos naman, siya mismo addict. Yan ang pinakapagkakaiba. So, nevertheless, ang pinaka-sintro talaga to kung bakit nangyari itong akusasyon ni Remulla laban kay Libesti ay walang iba kundi yung Cabral Files. Ano ba ang meron sa Cabral Files? At bakit naging sentro ng usapin? Ang meron po sa Cabral Files ay yung mga listahan na kung sino ang kumuha ng mga proyekto sa DPWH. Kasi sa lahat ng departamento, lahat na ng ginagawa ng gobyerno natin, it seems, lahat ng congressmen, lahat ng mga ibang official kasama ng mga senador, ay nakatutok sila sa tinatawag na projects. Bakit? Diyan kasi may kikitain sila. So, ngayon, itong isa sa pinakamalaking nakikita ko na obligasyon ni Remulla ay yung depensahan si BBM. So, ano bang kinalaman ng Cabral Files kay BBM? To begin with, nailabas po ni Libeste na 8 billion sa Cabral Files. Makikita mo na nakapangalan kay SP, no, ES, OP, at saka SAP. Ano yung SAP? Special Assistant to the President. Ano yung ES? Ang ES po, Executive Secretary. Ano naman ang OP? Office of the President. So, nakalagay po sa Cabral Files ang Office of the President is ES at saka SAP na may project na 8 billion pesos. Nako, matindi talaga pala 8 billion pesos na yan. So, ito naman si BBM, ang grupo niya naghahanap ng panakip-butas. Panakip-butas sa mga issue. So, ang issue ay para mabigyan ng walang tiwala o magkakaroon ng walang tiwala ang mga Pilipino sa Cabral Files. Ang Cabral Files po kasi ay nanggaling po yun kay yung kuno namatay na hindi ako naniniwala na namatay. Kay Yusek Cathy Cabral o Maria Catalina Cabral na tumalon kuno doon sa Buid River sa Cannon Road. Hindi naman ako niwala dyan. Hanggang ngayon, hindi ako maniwala na nagpakamatay o namatay. Una, dami-dami pong mga indikasyon. Ayaw ipakita ang mukha. Number 2, saan ka ba makakita na inalsa yung patay galing sa Buid River, nakalagay sa foil? Bakit hindi sa body bag? So, pangatlo, hindi mo makikita na balisa yung tao sa last hours na makikita mo sa kanyang galaw base sa CCTV na nakukuha sa hotel sa Baguio, Ayon Hotel or Ayon Hotel kung minsan tawagin, na kung saan siya nag-check-in.
Pagkatapos check-in niya sa Ion Hotel, kagad-agad lumabas sila. Ano lang, minutes lang eh. So ano ibig sabihin? Ano ba meron? Bakit aalis dapat sila? You are supposed to rest. Di ba? Magandang umaga sa kapatid ko kay Neng. You are supposed to rest kung nandun ka sa Baguio. Ang mga taong nakatira sa Metro Manila po, pag umakyat sa Baguio, walang ibang purpose. Alam ka naman mamili dun sa ukay-ukay dun. Marami namang ukay-ukay dito sa Manila. Walang ibang purpose kundi mamahinga, magpatanggal ng stress. Right, magpatanggal ng stress. May stress siya, depressive mood siya. But then, makikita mo sa kanyang hotel CCTVs, wala. Mukhang masaya pa nga eh. Pagpasok na sa kanyang kwarto, pumasok din ang kanyang driver sa kanyang kwarto. Maya-maya makita mo sa CCTV, pumunta si Cabral sa kwarto ng kanyang driver. Kinatok. Pagkapasok, magbilang ka lang, wala pang 2 minuto, lumabas. Pumunta sa katabi na elevator. Tapos bumaba, makita mo na sa sunod, sa isa pang CCTV, na umalis yung kanyang sasakyan na SUV. Yun na yun, mga oras na yun, papunta sila sa Cannon Road. Ano meron sa Cannon Road? At bakit of all places, Cannon Road? Kung mapakamatay ka, may pinipili ka bang lugar ng lugar pagpapatayan? Okay, shout out dyan sa Paredes, kay Jing Caceres. Kakopi kayo. Si Daddy Lo. How about Daddy Lo? Noy, si Inday, si Matmat, si Joris, si Baba. Lahat-lahat kayo dyan. Kung ano, si Dolores. May utang pa ko si Dolora. Huwag ka muna maningil. Wala pa akong pera. Edwina Van, panay ka naman haka-haka. Hindi po ako haka-haka, Edwina Van. Ang problema sa iyo ay kamay. Nasa kampon ka na ng demonyo. Kampo ni BBM. So, hindi ka maniniwala sa lahat na sasabihin laban kay BBM. Ganun lang po simple yan. So, ngayon, ito po ay naghanap ng butas si Remulla laban kay Libesti. Ang kanyang akusasyon ay ganito. Ibinenta mo yung prangkesa sa ibang tao. Okay, ano ba yung pagbebenta ng prangkesa? Unang-una, ano yung prangkesa? Ang prangkesa po ay binigyan ng franchise. Pribilehiyo yan ng Kongreso. Ang kumpanya na pangalan niya ay Solar para sa Bayan Corporation. Yan po ang binigyan ng prangkesa. Hindi si Libesti ang binigyan ng prangkesa. Mr. Itim na mukha. Itim din ang budi. Boying Remulla. Pangit-pangit mo. Itim-itim na mukha mo. Ngayon, hindi po siya. Klaruhin mo sa mga tao yan. Hindi si Libesti ang binigyan ng prangkesa. Ang binigyan po ng prangkesa ay ang tinatawag na kumpanya. Ang pangalan ay Solar para sa Bayan. Yan po ang binigyan ng prangkesa. So kung yan ang binigyan ng prangkesa, ay hindi si Libesti. Ipakita ko sa inyo yung batas. Ito yung batas, Republic Act 11357. Ito po yung batas na nagbigay ng prangkesa. Ito, buksan natin siya. Ito pong kopya ng batas. I will share to you the law. And the law says very clearly, franchise was given to Solar para sa Bayan Corporation. Ito lang. Pagtapos ito, bubuon tayo. Ayan, an act granting Solar para sa Bayan Corporation a franchise to construct, install, establish, operate, and maintain distributed energy resources and microgrids in the remote and unviable or unserved or underserved areas. So, ibig sabihin, ang pakay ng batas na ito ay ibinigay ang prangkesa sa Solar para sa Bayan Corporation para yung korporasyon na ito ay maghahagilap ng lugar sa Pilipinas na sakop sa batas na sinasabi
So ang batas ay nagsasabi, provinces of Aklan, Aurora, Bohol, Cagayan, Camiguin, Capiz, Compostela Valley, Davao Oriental, Guimaras, Isabela, Masbate, Misamis Occidental, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, and Tawi-Tawi. And the municipalities of Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Balete, Bawan, Kalatagan, Cuenca, Ibaan, Laurel, Lemeril, Lian, Lipa, Lobo, Mabini, Malbar, Mataas na Kahoy, Nasugbu, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, San Luis, San Nicolas, Santa Teresita, Taal, Talisay, Tanawan, Taysan, Tingloy, and Tui in province of Batangas, and in the municipalities of Agdanganan, Alabat, Atimunan, Buenavista, Bordios, Calawag, Katanawan, General Luna, General Nakar, Ginayangan, Gamaka, Infanta, Jumalig, Lopez, Bacalion, Malanay, Padre Burgos, Panukulan, Patnanugan, Perez, Pitugo, Plaridel, Pulyo, Quezon, Real, San Andres, San Francisco, San Narciso, Tagkawayan, and Unisan in the province of Quezon. Yun ang service areas na target ng batas na yan. Para sa kumpanya na ang tawag ay solar para sa bayan. So, ang DRs, Distributed Energy Resources, or DRs, refer to smaller power resources. So, maliit siya ng mga kumpanya na magbibigay ng kuryente sa mga lugar na yun na hindi naabot ng mga cooperative. Okay? So, ngayon, nakalagay dito, halimbawa, pag nilabag ni Libeste, ang kumpanya ni Libeste, ang provision ng prangkisa, dito nakalagay sa Section 18. Section 18. Pagbabawal sa pagbenta, sell, lease, pagpapaupa, transfer, paglipat, at grant the use of or the use of or assign this franchise. Hindi mo pwede maibenta ang prangkisa na binigay sa solar para sa bayan. Pero sino ang pinagbabawalan? Ang pinagbabawalan po yung korporasyon na solar para sa bayan. Okay? Ngayon, korporasyon yan, hindi makagalaw yan kung walang tao sa likod. Ang tao sa likod ng solar para sa bayan ay ang korporasyon na isa pa, na ang pangalan ay Solar Philippines New Energy Corporation. Yan naman po ang korporasyon na direkta na dyan may pag-aari si Libeste, Batang Libeste. So, ngayon, ang may-ari pala ng solar para sa bayan ay Spinec. Hindi si Libeste. Spinec ang may-ari. Ngayon, ang Spinec naman, isa sa may-ari doon si Libeste. So, ano ngayon? May kasalanan ba si Libeste sa pagbenta ng share niya sa Spinec? Sagot ko, wala. With due respect to you, Attorney Bueno. Nahalata ko po maka-BBM ka lang. Kaya ang opinion nyo pares ni Remulla na may kasalanan si Libeste. Wala po. Ang may-ari po ng solar para sa bayan ay Spinec na kumpanya naman ni Libeste. Ngayon, ang mga share ni Libeste sa kumpanyang Spinec ay binili ng Meralco na local corporation din. So, ano masama doon? Ganun pa rin ang may-ari, hindi pa rin binenta yung prangkesa. Ang humahawak lamang sa prangkesa na Spinec ay ganun pa rin. Spinec pa rin. Hindi nawala ang Spinec bilang isang controlling shareholder sa kumpanya na solar para sa bayan. Oh. So, ibig sabihin, lumalabas po na bobo si Libeste. Asikan, si Remulla. Bobong-bobo. Iba po ang personalidad ng Spinec kaysa kay Libeste. So, yung Esteban Rapanan, hindi. Ikaw po ay troll. Magkano bayad sa'yo? Okay, so ngayon, si Kasnip pala, niya sa Papua New Guinea. So, maayong adlaw sa mga Pilipino diha sa Kwan o nandyan sa Papua New Guinea. Helen Bagyo, sa itim na niya, kulang na lang ang sungay para demonyo. Tapos si Dwina Bona, Ning, naintindihan mo ibig sabihin? Ang prangkisa sa pagpatakbo ng solar
energy ay binigay sa solar para sa bayan. Hindi po siya binigay kay Libeste. Si Libeste, ang pagkatao niya ay siya ang isa sa may-ari, actually pinakamaraming share na may-ari siya ng tinatag na kumpanya na SPNEC. Ang SPNEC ay Solar Power New Energy Corporation. In other words, hanggang ngayon na nag-uusap tayo, ay SPNEC pa rin ang may-ari ng solar para sa bayan. Tinatawag naman ito ni Atty. Bueno, mali ka naman Atty. Bueno, inakusahan mo na lihiring ng corporation. Hindi po, wala pong crime dyan. Mali ka dyan. Ano bang crime niyan? Atty. Bueno, I challenge you. Do not fool the people, Atty. Bueno. You might be charged with disbarment for fooling the people. Dito, i-discuss na natin, wala pong krimen na ginawa si Libeste kahit ibinenta pa niya ang solar para sa bayan. Pero the fact remains na hindi niya binenta ang solar para sa bayan. Ang may-ari pa rin ng solar sa bayan ay SPNEC pa rin. So, kagaya sa San Miguel Corporation, dati si Soriano ang may-ari, ngayon si Ramon ang na. San Miguel pa rin yan. In the same manner, ang Meralco dati ang may-ari ay mga Lopez. Ngayon ang may-ari ay si Manny Pangilinan. Meralco pa rin yan. So anong pinag-iba? Ibig sabihin po, hindi nag-iba. Kasi ang may-ari, lumalabas na may-ari ng solar para sa bayan ay SPNEC pa rin. Siguro naman hindi ko na pwede, dapat pa elaborate pa yan para maintindihan ng mga bobo. Kagaya kay YouTuber, YouTube channel. O naintindihan mo yan, bobo ka kasi. Para kay Esteban Rapanan, napakabobo ninyo. Kaya hindi. Pero alam ko binayaran lang kayo para magkontra dito. Pero alam ko, deep inside your hearts, sumusuporta kayo sa tamang pamahalaan. Wala pong ibang marangal na sa gitna ni Kimulya at saka ni Libeste. Si Libeste lamang po ang marangal dito. Okay? So anong magiging kasalanan ni Libeste kung siya ay magaling na negosyo? Unang-una, Remulla, mali ka naman para sabihin mo na bata-bata mo pa ninegosyo mo prangkisa. Bubo ka ba, Remulla? Lahat nga ng mga kumpanya, kagaya na Meralco, ay nag-apply ng prangkisa para magnegosyo. Sino bang kukuha ng prangkisa na hindi negosyo? Kabubo. Pangalawa, ipakita ko, basahin natin. Yung prangkisa under Section 18 ng prangkisa, bawal nga ibigay mo ang prangkisa, ibenta mo prangkisa na binigay sa solar para sa bayan. Ang tanong, kung bawal ba yan, sino magparusa? Ang may kapagrihan lamang po magparusa dyan ay Kongreso lamang, hindi ang Ombudsman. Ayan. Pero anong kakakibat na parusa? Ang inuutos ng batas ay fine, multa lamang. At walang criminal violation dito. Ang tanging criminal violation dito ay yun kung magkamali o magpumalpak o makalimutan ng para sa bayan, solar para sa bayan, na magsumiti ng report. Ano na ba nangyari sa prangkisa? Natupad mo ba lahat ng mga bayan na binigay sa iyo? Lahat ng probinsya binigay sa iyo? Binigyan mo na ba ng pailaw? Binigyan mo na, ginawan mo na ba ng solar power? Yun yun lamang po ang pwedeng parusahan. Pero anong parusa? Hindi naman kulong. Multa lang. At hindi yan sakop ng graft and corruption. Wala sa jurisdiction ng ombudsman yan. Kaya you are out of place, Mr. Ombudsman. Wala ka namang ibang gawa dito eh. Gusto mo lang talaga tabunan ng Cabral Files. Kasi sa Cabral Files, mayayari si Bongbong Marcos. Mayayari ang iyong kaibigan na si Romualdez. Dami pa mangyayari dyan. Pati mga anak mo, pati ikaw mismo nung congressman ka, makikita sa Cabral Files. Kaya yan ang dahilan kung bakit na galit ka. Nagluluksa pa rin ako ngayon, kaya medyo nakaitim akong kulay. Kasi namatay pong aking kapatid na si Yugi Marcier Kausing doon sa Odessa, Texas, USA. Bilang isang nurse sa ICU.
siya po ay nagserbisyo sa laban sa COVID. So, isa po siya sa mga nurse o mga nurses na namatay sa pakikipaglaban sa COVID. Nalulungkot po ako at isa siya sa namatay dyan. Pero ang Kausing family at Catalonia family ay very, very proud for contributing, for having contributed our daughter in the fight against the pandemic or the killer pandemic, si Yogi Kausing. So, Neng, magsindingan kayo ng kandila dyan. I will pray for Yogi na sana mapunta siya sa langit. Kasabay niya sa cemetery ang nanay ko, namatay rin. Nanay ko naman, namatay nung maanunsyo sa television na ako, na anak niya, na abogado ni Percy Lapid, ay natanggalan ng lisensya bilang abogado. Mula nung nabasa niya, narinig niya, na panood niya sa TV, na natanggalan ako lisensya, nahiga na lang siya sa kama, hindi na siya bumangon. That was February 2. So, dinala namin siya sa ICU sa hospital at na-hospital siya dun sa ICU ng Dr. Pingoy Hospital dyan sa Coronadal. June 21, ang pinakahuling hinga niya, namatay siya. I pray for you, my mother. Ako'y nalulungkot dahil ako ang naging dahilan ng iyong kamatayan. Kung hindi sana ako natanggalan ng lisensya, buhay ka pa kayo. Kasi bago po nangyari yun. Sa aming lahat ng kapatid, hindi naman ako mag-take ng pride. Ako na kanyang anak na abogado, ang kanyang number 1 na source of honor and pride. Lagi niya akong kinikwento sa lahat ng mga kaibigan niya. Ang nanay ko, nung ganung panahon, she was about turning 90 years old. Wala siyang ginagawa. Kundi palipas-lipas ng oras sa tungit, madyong, ang kamadyong yung katungit niya, pinapadalang ko purposely ng pera yan pang tungit saka pang madyong. Nalungkot ang mga kamadyong niya at saka katungit niya at namatay siya. Nevertheless, life has to end. Ganun po. We are just waiting for our respective call from heaven. Ganun lamang po. At Pastor Rodi Rabi, magandang umaga po. So, binabanggit ko man yan kasi every time na maalala ko yan, nalulungkot ako kasi parang ako pa kasi ang nagiging dahilan ng kamatayan niya. Kasi kung hindi lamang ako na disbar, ay hindi siya mamamatay, buhay na buhay pa siya ngayon. Ako naman ay nadinisbar ng Supreme Court na dahil lamang sa pinost ko sa Facebook na isang reklamo na plunder sa ombudsman laban po sa kasalukuyang congressman ngayon na si Ferdinand Dinan Hernandez. Kaya totoo lang, Dinan, kung nakikinig ka man, if somebody would tell you this, mark my word, I will not stop until I can punish you. The word. No, not I. The government will punish you for your corruption. So, yan lamang po. Nawala tuloy ko sa topic ko. Anyway, death anniversary, isang kapatid ko, nurse, na nag-serve siya. She was the Florence Nightingale of Filipino nurses in Texas, USA that time. Sige lang, okay lang. Buhay pa rin tayo lahat na natitira. So nevertheless, balik tayo kay Lebiste. Klarong-klaro po na walang authority ang congressman sa pag-imbestiga kung may paglabag man sa prangkisa. Unang-una po, nakita na natin ang batas. Wala pong kasalanan, wala pong krimen na nakalagay na bawal ang magbenta ng iyong prangkisa sa pamamaraan na tama. Kasi kung ibenta mo ang solar para sa bayan, dadaan ka sa Kongreso. Kasi ang may-ari ng prangkisa, Solar para sa Bayan Corporation. Pero ang ibinenta mo naman, yung Spinek na pag-ari naman ni Libiste, yun ang binenta niya, yung share doon. Pero ang just the same, hindi naman nagbago kung sino ang may-ari ng Solar para sa Bayan, kundi Spinek pa rin. Kaya with your respect to you, Mr. Rene Bueno or Attorney Rene Bueno, you are fooling the people. Do not mislead the people by saying that
the bill or kortina ng korporasyon ay dapat susundutin, tusukin para maparusahan si Libiste. Maling-mali ka po. Pag mag-take ka ng bar exam uli, hindi ka na makapasa dyan kung iyan ang tanong, Attorney Bueno. Sabi ng mga sambongin yun na galit, Sir Benguenza. O, yan. Kasi Chabacano ito si Attorney Rene Bueno. Paano mo masasabi, alright, andun ako, tama yan, kung may krimen na ginamit, pwede mong tanggalin ang kortina at parusahan ang mga tao sa likod ng korporasyon. But the problem is, was there a crime that was committed, Mr. Bueno, Attorney Bueno? Anong crime? I-point out mo. Wala pong crime. Kasi ayon sa batas, Republic Act 11357, ang parusa lamang kung pagbebenta ka ay tatanggalin, i-revoke, i-cancel ang prangkisa. Nothing more, nothing less. Wala pong kaakibat na criminal imprisonment. Problema sa atin dito eh. Abogado ka nga. Pinipihit mo yung batas para lang ma-serve mo. Ang suspetsa ko, Rene Bueno, you are receiving big sums from the group of BBM. Kaya ganun lagi ang mga tenor ng takbo ng pag-iisip mo. Kaya do not fool the people. Halata ka na, Mr. Bueno, that you are receiving from BBM. May nagbumutawi sa bibig mo para kang si Attorney Insurrecto eh. Laban ng Duterte na Duterte lang lagi. Kahit na klarong-klaro na nakatanggap si BBM ng mali-malitang bilyon-bilyon mura kay Saldi. Ngayon, ayaw nyo pa rin maniwala. Anong pruweba ko na totoo yun? Number one, nung hindi pa nailabas ni Saldico yung mali-malitang pera na binigay niya kada buwan, 2 bilyon kada buwan, binibigay niya kay Romualdez para ibigay kay BBM. Mataas pa ang rating ni Marcos. Pero nung lumabas na mali-malita, -3, -40 at -27 yung pinakahuli. So do not tell me that you're still holding on. At ang isa pang pruweba ko na gumagalaw kayo, ginagamit yung pundo ng bayan sa pagbabayad sa troll. Attorney Claire Castro. Gumawa po kayo ng liquidation. Paano nyo ginasta yung budget nyo dyan sa PCO? Number 2, nagbayad kayo sa YouTube para lahat ng mga bumabatikos, lahat ng live stream ng bumabatikos ay hindi na makikita sa YouTube. Ay walang push. Kaya humihingi po ako sa lahat dito nanonood. 234 kayo lahat ngayon nanonood sa akin. Please, i-like nyo para makontra yung dislike. Kasi ang operation nila, dislike ng dislike. Yan ang binabayaran na troll. Dislike na dislike para hindi mapanood ang isang live stream. Kaya yan ang dahilan ko. Minsan marami kayo na nagtatanong sa akin, nagla-live stream ka pa ba? O naman, araw-araw. Hindi ba baba sa 3 live stream araw-araw? Pero bakit di namin nakikita? Yan po. Kaya ang sagot dyan, ang panlaban po dyan ng mga tropang kabutihan ay i-like nyo ako. I-like nyo ako ng i-like para pang-kontra po sa dislike na ginagawa. Kasi dislike operation lang, shadow ban ka na. Yan ang tawag niyan, shadow banning. Para hindi mapapanood ang aking live stream. Tapos, may experience pa ako lagi. Lagi akong hinahack na puputol ang live stream ko sa kalagitnaan. Mabuti na lang, marunong akong magbalik. Kaya kahit ilang beses niya akong i-hack dito, ilang beses ko rin ibabalik. At yung mga nanonood, mag-antay lamang kayo kung mamamatay man ito at babalik yan. So, very clear na walang ibang ginagawa ito seremolya kundi ay talagang parusahan lang, itatago lang ang usapin sa tinatawag na Cabral Files. O ito po, sinupalpal ka na ngayon. Ito po nag-statement po ang Meralco. Basahin natin ang statement ng Meralco na siyang bumili ng shares of stocks sa 24 billion. Pwede ko magkamali, 22 o 23 billion? 24 billion.
ang bayad ng Meralco kay Libesti. So nainggit lang si Rimulya. Isa pa nainggit siya kay Libesti kasi yumaman po si Libesti hindi dahil sa pangungurakot, dahil sa negosyo. O yan, tingnan ninyo, statement, MGen Meralco. O, klaro ha, MGen Meralco. Sabi ng MGen Meralco, media statement, Meralco Power Gen Corporation, MGen, clarifies that SP New Energy Corporation or SPDEC is a separate and distinct corporate entity from Solar para sa Bayan Corporation. MGen did not acquire any share in SPBC, which was awarded a congressional franchise through Republic Act 11357 to construct, install, operate microgrids in remote areas. Moreover, MGen is privy to any transaction of SPBC, nor to any circumstances is not privy. So wala silang alam kung ano man transaction ng SPBC to any circumstances that may relate to its compliance with its franchise. So MGen's investment in SPINIC did not violate any law or regulation. As a publicly listed entity, the transaction of SPINIC, including the entry of MGen through its affiliates, have been scrutinized and approved by the Philippine Stock Exchange and Securities and Exchange Commission. In addition, SPINIC's business and operations are not dependent on the franchise mentioned. We hope that this clarifies the issue and lays to rest the disinformation coming out, especially in social media. So, tinawag namin Meralco na disinformation at nanggaling yan lahat kay Rimulya. O, ngayon, Rimulya, you are engaged in disinformation. Paano ngayon yan? Nakakahiya ka talaga. O, nagsabi na mismo, Meralco na nagsabi niyan. So, ito naman. Ito kasi itong batang Libesti na ito ay maraming akusasyon sa kanya, kesyo. Kasi mabango siya eh. Wala siyang ninakaw na pera eh. Biro mo, yung tulay doon na giba sa Batangas na pinatayo ng dating congressman ng Sibuhain na nasira. Sarili niyang pera ginamit pagpaayos ng tulay. Eh ganun, bilyonaryo siya eh. At ginagawa niya, nagpaaral siya libre, siya kang gastos ng lahat ng scholars sa First District ng Batangas. Siyempre, we are hoping na yung ginagawa niya sa Batangas ay lalabas din sa ibang lugar ng Pilipinas. Tutulungan niya rin. So, ganun ka kaalwan, ganun ka hindi siya ganid. Kasi kung ganid siya, hindi na siya mamimigay ng pera niya. Ganun po si Libesti. Ito naman, in relation to Cabral Files, ito, basahin natin na nagpasalamat si Libesti sa abogado ni Cabral. So, Batangas, ilagay ko yung pagpasalamat niya. Para naman madiin lalo si Rimulya. Ito Cabral na naman ito. Libesti thanks Cabral's lawyer for confirming Cabral Files. Batangas First District, Libesti. Thank Attorney May de Vinagracia, the lawyer of then Yusek Catalina Cabral, for confirming several of his claims regarding the so-called Cabral Files. In an interview, Attorney de Vinagracia said that Cabral confirmed that Congressman Libesti obtained documents from her office, that Cabral showed us 6 boxes of documents, which included a document that's ostensibly similar to the document that was released by Congressman Libesti, and some of the documents would relate to the preparation of the annual budget proposal of the DPWH spanning the years 2023 to 2025, including mga requests, meron mga notes from the secretary, meron some board the names of proponents, some parang tabular list of projects. Libesti said that Attorney de Vinagracia description of the list of projects with names of proponents and notes from the secretary corresponds with his copy of the files, as well as those that he has seen from others who recently secured copies of the same files from the DPWH. Attorney de Vinagracia further said that Yusek Cabral
said it's all with the DPWH. She left it all there after she resigned. That's why we find it odd that they're fixated, obsessed with the cell phone when whatever they seek to find in the cell phone should be in the files with the DPWH. Libiste said, Attorney Divina Gracia confirmed the files exist and are with the DPWH. In that respect, we have done our part in letting the public know that the files exist and can now leave it to the DPWH to release the files to the public in the interest of transparency. It is best that we let the DPWH or Ombudsman be the one to release the files to the public. So, iyan po, ladies and gentlemen. So, ibig sabihin, ang pakialaman mo lang dyan, Rimulya, yung Cabral files at kakasuhan mo kung sino ang minaroon dyan. Huwag mo pakialaman yung Spinek, yung solar para sa bayan. So ito, magtawag na lang ako si Virgin Malonzo, like Dan, Marlon Reyes, Cartroy, ako rin nanonood at nakikinig at natututo. Okay, Bobby Cortez also, good morning Dr. Toto, legal mind expert. Salamat po. Sa Joel Magnaye, Jello Marta, Tae ni Remulla, Andre Guico, Mayap Abak, Sir Idol, Mayap Abak sa mga kabalen ko. Lalo kay Andrea Guico dyan sa Singapore. Tapos si Jello Marpa, Toto, wala nang nanonood sa iyo. Magtinda ka na lang sa bus. Carloy, wala talaga nanonood sa iyo, kundi ako na lang bukal. Ang dami-dami po nanonood sa akin ngayon po. Hindi po bababa sa 250. Jello Marpa, nag-dislike na po ako. Nag-dislike ka? Walang, nag-dislike ka na sa akin. Kasi inutusan naman kayo ni, ang budget na binigay sa inyo ni Office of the President, ni Secretary Yusek Castro, ay lahat ng mga anti-BBM na mga vlogger, kasama si Atty. Libayan, ay dinidislike ninyo. Operation dislike kayo. Kaya para mabawasan ang aming tinatawag na algorithm. Fortunato Bahunsuwa, Repolyo Crispin Ibang Isip. Tapos Galaxy Maya Paabak po, sir. Skydance Ventirilla, Highs. So Pastor Roldy Rabi, Cherise, may budget din si Buing sa 19th Congress. Oo. Ferdinand Sanawan, good morning po, Attorney Engineer Dr. Toto Terador, Katotohanan Kausing. Good morning. Pastor Roldy Rabi, salamat po lagi sa pagsuporta. Rinovich Reyes, nainggit lang sila kay Kung Libiste, bilyonaryo na bata na wala malang ninanakaw, naging bilyonaryo. Walang flood control, yumaman, bilyonaryo. Girly Dotilios, multitasking si Buing Remulla, nakikialam sa DOD, nanindigan, sandingan bayan, pati sa Kongreso. Oo nga, lahat-lahat gusto niya hapan, gusto niya sakupin. Marianita Janet Catalina Kasing, 3 years death anniversary ng aming kapatid na si Yugi. Okay? Tapos, si Ed YouTube, mga didisit, mga bubu at baliw. Tawag niya didisit, papayag ba kayo mga DDS? Bubu daw kayo at baliw? Sabi nitong Ed YouTube channel. Okay, Steven Rafaran, katapusan na Libiste. Ay, mag-umpisa na po ang katsikatan ni Libiste. Yan, kabaliktaran. Helen Bagyo sa itim niya kulang na lang ng sungay para maging demonyo. Kasdip, hi Katoto, still watching from Papua New Guinea. Okay? So Marianita, kapatid ko, si Jerry Diazis, ang ESI Inday Sara daw. Okay? Ivan Serbo, hello Toto, I'm from Tacorong. Oy, mga Serbo pala, pamilya niya sa Tacorong. So regards sa to all Serbo family. Sa tsaka Serbo din si Catherine Carcel, nakaklasiko, Serbo din yan middle name niya. Sa Coronadal. Helen Baguio, naimbag na bigat. Po, Senior Toto. Okay. Tapos, hi, Kakay Maro. Okay, hanggang dyan na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino po siya? Si Salong Gasaka. Good morning, JD Toto from Canada. Oscar Paclivari. Wala na jurisdiction ang ombudsman. Kaso, ng franchise sec dapat siya. Ang franchise po, ang kongreso lang po may jurisdiction. Ang jurisdiction naman ng SEC po, kung may paglabag po sa korporasyon, law. Okay? Tapos, ang katotohanan naman, yung Spinek ay kasama po siya sa stock exchange. Ibig sabihin, public.
pag nasama sa stock exchange, anybody can buy. Kahit foreigner makabili ng stock sa stock exchange. So you cannot stop people from buying in the stock exchange. Ferdinand Mendoza, good day katoto. Pabsi, Merlands Forever. Mura ng Giango, si Bindalo. Rinovich Reyes, God bless Tony Toto. Antonio Almonte, saludo sa iyo katoto. Salamat po Anton. Gilly Ramirez, like Dan. So, Virgin Malonzo, like Dan. Paki-like niyo po ako. Ilang pangkunta sa mga hindi ako na-push ang aking live. Okay, magandang umaga po sa lahat.